Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 feet taller every day. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong, ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayong nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama yung Agarang Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, dito sa DWBL 124 kHz, ang radyo ng Serbisyo Publiko at sa ating mga Facebook at sa mga YouTube accounts, mga ating mga followers. Good morning po sa inyong lahat. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:40 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. At narito ang balitang na dapat ninyong malaman. Maynila magdaragdag ng mga green spaces, target ang 100,000 punong kawayan. Nangako si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na ipagpapatuloy ng pamalaan lungsod
ang pagpapalawag ng mga open green spaces bilang bahagi ng pangmatagalan programa para sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Kasama sina Vice Mayor Chi Atienza, Department of Environment and Natural Resources, Acting Secretary Juan Miguel Cuna, at iba pang opisyal. Nakiisa si Mayor Domagoso sa isang tree planting activity naglalayo na palawigin ang urban greenery at hikayatin ang mas aktibong pangangalaga sa kapaligiran. Ayon sa alkalde, ang bawat punong itinatanim ay sumisimbolo ng pag-asa at pamana para sa susunod na henerasyon. Binigyan din niya hindi lamang itong simpleng pagtatanim ng mga puno, kundi isang mahalagang hakbang upang makaroon ng mas malinis, mas ligtas, at mas maayos na kapaligiran para sa mga Manileños. Iginiit din ni Mayor Domagoso ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang pangkalikasan ng pambansang pamahalaan, lalo na ang pagpaparami ng mga luntiang espasyo sa malunsod na mataas ang antas ng urbanisasyon. Handa ang Maynila na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang maisulong ang mga proyektong makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Bagamat nananatiling prioridad ng lungsod ang pagbibigay ng pabahay, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at kabuhayan, sinabi ni Mayor Domagoso na hindi dapat maisang tabi ang pangangalaga sa kapaligiran. Isaan niya sa mga hakbang ng pamahalaan lungsod ang pag-convert ng maliliit at bakanteng lote sa mga pampublikong green spaces na maaaring magsilbing lugar para sa pagpapahinga, libangan at pagtitipon ng komunidad. Inihayag din ng alkalde ang plano ng lungsod na magtanim ng 100,000 kawayan bilang bahagi ng estrahiya laban sa polusyon at pagbaha. Ipinaliwanag niyang malaking ambag ang kawayan sa pagsipsip ng tubig ulan, lalo na ngayon, di ba, tag-ulan, kaya kailangan talaga maraming puno. Pero still sa Manila, ang gagawin naman ng Maynila itong kawayan para sa pagsipsip. Kapag wasan lumaki na yan, yung mga puno na yan, makatulong sa sipsip sa tubig baha. Pagpapabuti ng kalidad ng hangin at papalakas ng kakayahan ng lungsod na makayanan ang epekto ng climate change. Kasi kapag may mga puno, mas hindi mainit. Diba? Kasi yung puno ang mag-absorb. Pinasalamatan din ni Mayor Domagoso ang DNR at iba pang environmental organization sa patuloy na pagkikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Tiniyak niyang magpapatuloy ang mga programang naglalayon mapanatiling, malinis, lutian, at mas ligtas ang kapaligiran para sa kasalukuyan at sa masusunod pang sa saling lahi. Ilan sa mga kilalang open green spaces sa Maynila ang Arroceros Forest Park na malapit sa Manila City Hall at sa Makaysaysayan Metropolitan Theater. Gayon din ang Liwasan Bonifacio, ang Mayhan Garden, ang Paco Park, ang Raha Solomon Park at ang Plaza Moriones sa Tondo. So malaking bagay po to ang ginawa po ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa kumbaga yung pagtanim po ng mga kawayan. Kasi di ba sa Manila kapag tayo ay dumadaan sa Manila, kunting ulan lang baha na. Dahil nga wala tayong nakikita masyadong puno. Ang makikita lang naman natin dito sa may Rizal Park o sa Luneta. Pero isang portion lang hindi yun talagang nakikita natin. Ngayon, sa base sa sinabi po ng alkalde ng Maynila, so ang lalagyan ng mga green spaces sa Manila ay itong mga lugar, Arroceros Forest Park, ito po ay malapit sa Manila City Hall,
At ang dito po sa Metropolitan Theater, ang Liwasang Bonifacio, ang Mehan Garden, ang Paco Park, ang Raha Sulaiman Park at ang Plaza Moriones sa Tondo. Siguro kapag nagsimula na ang Maynila, baka susunod na rin ang ibang lungsod. Magandang umaga po kay Ma'am Elsa Sevillo Joneda at kay Tristan Wyatt Gulay. Magandang umaga po sa inyo. At yan po ang isang news natin for today. Meron pa tayong isa pang news. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko,